After 20 days or almost 3 weeks ng paghihintay, ito na nga po at sinisimulan ng gamitan ng rice milling machine or pag-separate ng butil ng palay mula sa ibinilad na puno nito or yung tinatawag nating hasakake or tiempe bushi dito sa lugar namin sa Haramachi, Gunma. Kung mapapansin nyo, sa loob ng 3 linggong pagbibilad ng palay na nakahang ito ng patiwarik, sumisibol na rin yung mga pinagputulan ng mga puno ng palay at marami na ring mga insekto or hayop na napupunta rito tulad ng mga palaka at iba pang mga insekto. Bago simulan ang pag-rice milling ng machine, siyempre kailangan magsuot tayo ng mga protection sa katawan dahil makati ang mga gilik ng palay kapag nadikit sa mga balat mo, tulad ng long sleeve at mga long boots or bota. Isa-isang kinukuha ang bawat bigkis ng palay mula sa pagkakabitin nito at isa-isa ring ipinapasok sa milling machine. Kailangan din ng teamwork dito at lubos na pag-iingat dahil posibleng magkaproblema kapag magkamali ka sa pagpasok ng palay sa loob ng makina. Ipinapasok ang mga puno ng palay o yung may mga butil sa makina para ihiwalay ito at automatiko naman na mailalagay sa sako. Ang bawat sako ay may bigat na humigit kumulang na 15 kilos. Sobrang bilis na pagmiling nila dahil kabisado na nila ito na para bang naglilibang na lang sila. Ang sarap ng timing ng pagtatrabaho ngayon dahil makulimlim ang panahon at medyo malamig. Dalawa lang silang mag-asawa ang gumawa dahil wala daw yung anak nila na si Moribayashi-san at pumasok sa trabaho. Talaga namang nakakatuwa silang mag-asawa dahil kahit medyo may edad na ay nagpupursige pa rin silang gumawa at magtrabaho sa bukid. Sobrang sipag talaga ng mga Hapon at sa oras ng trabaho ay talaga namang seryoso sila at hindi tumitigil hanggang matapos ang ginagawa. Isang block lang or isang pinitak ang ginawa nila dahil yung kabila ay mga 2 weeks pa daw bago imiling. Kung mapapansin nyo, halos bawat pamilya na mayroong bukirin dito sa Japan ay may kanya-kanyang makinarya na ginagamit sa bukid nila. Kasi isipin nyo, isang pinitak lang pero ginamitan pa ng machine. Kung sa atin yan sa Pilipinas ay mano-mano nagigiikin or ihahataw lang yan at papahanginan. Kaya naman kahit dalawa lang silang mag-asawa na gumawa ay nasa 30 minutes lang yata at tapos na ang paggiling ng palay. Napakabilis talaga ng trabaho kapag meron kang makabagong makinarya na gagamitin sa bukid mo. Kaya nga lang kung di yan sa atin ay medyo may kamahalan nito at hindi natin basta-basta mabibili dahil yung presyo niya ay medyo mataas kumpara dito sa Japan na yung iba ay nabibili lang nila sa mga recycle shop o sa mga auction. Pero kahit sa mga auction naman ito binibili ay talaga namang garantisado ang quality at akala mo bago pa rin na talaga namang napakatibay pa at napakaganda. Kaya ito po, panoorin nyo ang kanilang makinarya. Sobrang galing po, di ba? Parang napakadaling gamitin ng milling machine nila. Maliit lang at crawler type ang design. Sige po mga titos and titas, maraming salamat sa panonood at walang sawang suporta. See you sa next video. Bye-bye!